Welcome to my channel. Ako po si Abby na maghahatid sa inyo ng mga true crime stories sa wikang Tagalog. Kung mahilig kayo sa mga ganitong klaseng storya, ay i-click nyo na ang subscribe button para updated kayo sa aking mga videos. I-click nyo na rin po ang like button kung nagustuhan nyo ang video na ito. Noong June 2011, habang may inaayos sa basement ng isang gusali, umalingasaw ang napakasangsang na amoy sa lugar. Hinanap ng mga trabahador ang pinanggagalingan ng amoy at ng kanilang matukoy, isang kasula-sulasok na tanawin ang tumambad sa kanila. Kapag tinanong mo ang mga bata kung ano ang gusto nilang maging paglaki nila, kadalasang isinasagot nila ay maging profesional tulad ng doktor, engineer o kaya naman ay teacher. Pero ibahin nyo ang Mexican Spanish na si Esti Carranza na may simpleng pangarap simula pagkabata. Ito ay maging isang ina. Pinanindigan niya ang kanyang pangarap hanggang sa kanyang paglaki. Beauty and brains kung ilarawan si Esti, bukod sa magandang mukha ay isa rin siyang mahusay na mag-aaral. Subalit para sa isang matalinong tao tulad niya, tila yata napakahirap makamit ang isang simpleng pangarap. Si Estibaliz Carranza or Esti ay ipinanganak sa Mexico City noong September 6, 1978. Sa edad na 5 ay lumipat ang kanilang pamilya sa Barcelona, Spain kung saan siya ay lumaki. Ang kanyang ama na si Armando ay isang author ng mga aklat tungkol sa shamanism na isang religious practice. Hindi gaanong kasundo ni Esti ang kanyang ama dahil sa kanyang paniniwala. Noong bata pa lamang siya, ang kanilang ama ay pinaghinalaan na isang aktivista sa bansang Mexico kaya pinasok ang kanilang bahay ng mga taong nakauniporme. Nasaksihan ni Esti na sinisira ang mga gamit sa kanilang bahay at tinatapak-tapakan ng kanyang mga manika. Dahil dito ay lumipad sila papuntang Spain at doon ay nagsimula sila ng panibagong buhay. Maliit lamang ang nalipatan nilang bahay sa Barcelona. Sa bahay nagtatrabaho ang kanilang ama at nagagalit ito kapag nakakarinig ng ingay. Nahirapan si Esti na makipagkaibigan at nakaranas siya ng pambubuli sa paaralan. Sa edad na 10, naging obsessed si Esti sa pagkakaroon ng mga anak. Lagi niyang tinatanong ang kanyang ina kung kailan ang tamang panahon para siya ay maging isang ina. Karamihan sa mga nakakarinig ay natatawa at inaakala nilang simpleng tanong lamang ito ng isang bata, pero ang totoo ay seryoso siya at inaasam niya ang pagiging isang ina at may bahay. Ang pangarap na ito ay nanatili sa kanya hanggang sa kanyang pagtanda. Nang siya ay maging teenager, inimbita siya ng isang nakatatandang lalaki sa isang party. Pagdating nila sa lugar ay isinama siya nito sa isang kwarto at sa kasamang palad ay nakaranas siya ng pang-aabuso mula dito. Hindi siya nagsumbong at wala siyang pinagsabihan tungkol sa kanyang sinapit. Ang kanyang masamang karanasan at ang di nila pagkakaintindihan ng kanyang ama ay tila nagdulot ng masamang epekto sa kanya. Tila nagkaroon siya ng paniniwalang kailangan niyang gantihan ng mga lalaking nakagawa sa kanya ng kasalanan. Pagsapit ng edad na 17, ipinasok siya ng kanyang ama sa University of Barcelona para kumuha ng kursong economics. Ang kanyang ama ang pumili ng kursong ito na di naman niya gusto. Subalit dahil nais niyang mapabilib ang ama, ay sinunod niya ang kagustuhan nito. Habang nasa kolehiyo, nagkaroon siya ng nobyo na tumagal ng 5 taon. Para kay Esti, siya na ang lalaking makakasama niya sa buhay at magbubuo ng pamilya ang inaasam niya. Sa kasamaang palad ay hindi pa pala handa sa seryosong relasyon ng kanyang nobyo kahit pa tumagal ng 5 taon ang kanilang relasyon. Dahil dito ay idinagdag siya ni Esti sa listahan ng mga lalaking nagkasala sa kanya. Minsan ay naiisip niyang gantihan ito sa pamamagitan ng pagsira ng preno ng sasakyan o kaya naman ay pagsira sa heating system ng kanyang apartment. Nakagraduate si Esti sa university na nasa top honors. Nagtungo siya sa Munich, Germany kung saan namasukan siya bilang isang au pair. Sa Europa, ang au pair ay karaniwang tawag sa isang yaya. Pinasok niya ang ganitong trabaho dahil mahilig siya sa mga bata. Mabilis siyang nakapag-adjust at natutunan niya agad ang lengguwahe dito. Kalaunan ay nag-resign siya sa pagiging au pair at nagtrabaho sa isang ice cream parlor.
Pagsapit ng 2002 habang nasa trabaho, isang lalaki ang pumasok sa ice cream parlor. Ang lalaki ay si Holger Holtz. Isa siyang refrigerator salesman na 14 years ang tanda kay ST na noon ay 22 years old pa lamang. Ilang linggo lamang simula magkakilala ay inaya na agad siya ni Holger na magpakasal. Dahil sa kagustuhang magkaroon ng mga anak ay napapayag niya si ST. Wala sa kanilang mga pamilya ang dumalo sa kasal dahil masyadong mabilis ang mga pangyayari para sa kanila. Matapos ang kasal, inaasahan ni ST na matutupad na ang kanyang pangarap na magkaroon ng mga anak. Ngunit sa paglipas ng panahon ay unti-unting lumalabas ang tunay na kulay ni Holger. Bukod sa pisikal na pananakit, puro masasakit na salita rin ang natamo ni ST mula sa kanya. Nang maisipan ni ST na umuwi na sa Espanya, kinuha ni Holger lahat ng naipon niyang pera pati ang mga papeles niya para hindi siya makaalis. Si Holger ay isang deboto ng Hare Krishna. Sa religion na ito ay pinaniniwalaang ang pagtatalik ay isinasagawa lamang matapos ikasal. Bagay na pinapabura ni ST dahil para sa kanya ay isinasagawa ito ng dalawang taong nagmamahalan. Noong taong 2005, napapayag ni Holger si ST na lumipat sa Austria matapos niyang pangakuan ito na doon ay bubuo sila ng pamilya. Nagtayo sila ng isang ice cream parlor. Bagay na bagay kay ST ang negosyong ito dahil hilig ng mga bata ang ice cream. Sa kasamaang palad, si ST lamang nagsusumika para itaguyod ang negosyo habang si Holger ay nakatambay sa bahay. Inuubos niya ang oras niya sa paglalaro ng mga video games at sa kanyang koleksyon ng mga sandata. Todo effort din si ST na magpaganda at magdamit ng maayos para sa kanyang asawa, ngunit sa kabila nito ay puro panlalait lang ang kanyang natatanggap. Madalas siyang sabihan ni Holger na hindi siya attractive. Panay din ang pagtanggi ni Holger na makipagtalik sa kanya. Unti-unting nakikita ni ST ang pagguho ng kanyang pangarap na maging isang ina. Dahil dito ay lumala ang kanyang puot at sama ng loob sa kanyang asawa. Inimagine niya ang pagtapos sa buhay ni Holger gamit ang isa sa mga koleksyon niyang sandata. Noong 2007, nakilala ni ST si Manfred Hinterberger nang pumunta ito sa kanilang ice cream parlor para magbenta ng ice machine. Tulad ni Holger, si Manfred ay isa ring salesman. Ang kanyang edad ay 48 years old. Dahil sa lumalalang kondisyon ng kanilang pagsasama ni Holger, nahulog ang loob ni ST kay Manfred. Nagkaroon sila ng relasyon pero hindi ito naging maayos kaya naghiwalay din sila kalaunan. Patuloy ang pakikipag-date ni ST sa iba pang mga lalaki, umaasang matatagpuan niya ang taong nararapat sa kanya. Kalaunan ay nag-divorce na si ST at Holger pero ayaw umalis ni Holger sa bahay kahit hiwalay na sila. Patuloy rin ang pagpapakawala nito ng masasakit na salita para insultuhin si ST. Dahil dito ay naipon ang galit ni ST hanggang sa dumating ang panahon na sumabog na ito. Noong gabi ng April 2008, habang naghahanda para makipag-date sa isang lalaking nakilala niya sa internet, pinaalala ni ST kay Holger na kailangan na niyang umalis at maghanap ng ibang matitirahan. Hindi maganda ang naging tugon ni Holger. Sinabihan niyang hindi kakayanin ni ST na mabuhay mag-isa at wala siyang kwentang babae. Ayon kay ST, walang tigil sa pagpapakawala ng masasakit na salita si Holger habang naglalaro sa tapat ng computer. Sinabihan din siya nito na hindi na siya makakahanap ng lalaking mapapangasawa niya. Doon ay napagtanto niya na oras na para idispatcha ang lalaking tila itinuturing niyang peste sa kanyang buhay. Dinampot niya ang isa sa mga koleksyong baril ni Holger na nasa mesa at kinalabit niya ito ng 3 beses. Ang dalawa ay tumama sa likod ng ulo ni Holger. Ang isa naman ay tumama sa kanyang sintido. Matapos nito ay tumuloy pa rin si ST sa kanyang lakad at nagpalipas ng gabi kasama ang kadate na lalaki. Kinabukasan ay inasikaso niya ang ice cream parlor na para bang normal lang ang lahat sa kanya. Pilit niyang tinatanggal sa kanyang isip ang mga pangyayari nung gabing yon. Pag-uwi sa bahay ay muling nagising si ST sa katotohanan nang tumambad sa kanya ang labi ni Holger na nasa harap ng computer kaparehas ng posisyon ng iwan niya ito nung isang gabi.
Tinangka niyang silaban ito pero nabalot ng usok ang apartment. Isang kapitbahay ang alarma at tumawag sa fire department. Nang katuki ng pinto, humarap si Esty at nagbigay ng palusot na nasunog niya ang niluluto niyang isda. Napaniwala niya ang mga ito. Hindi na niya matiis na manatili pa sa apartment dahil sa labi ni Holger, kaya muli siyang nagpalipas ng gabi sa apartment ng lalaking nakilala niya sa internet. Sumunod na araw ay kinatok siya ng kapitbahay para ireklamo ang masangsang na amoy na nanggagaling sa kanyang apartment. Dahil nagsisimula ng umalingasaw ang amoy, nag-isip ng paraan si Esty para i-dispose ang labi ni Holger. Bumili siya ng chainsaw at nagpaturo sa mga staff ng hardware kung paano ito i-operate. Gamit ang chainsaw, chinap-chap niya muna ang biktima at inilagay niya muna ang mga parte sa freezer sa kanyang apartment. Matapos ay nilinis niya ng maigi ang apartment para matanggal ang lahat ng bakas ng krimen. Tumagal siya ng ilang araw sa paggawa nito. Walang nakahalata sa pagkawala ni Holger. Sinabi ni Esty sa lahat na nagpunta na si Holger sa India at sumama na siya sa mga deboto ng Hare Krishna. Naniwala at masaya sila sa pag-aakalang naka-move on na parehas ang dating mag-asawa. Isang araw ay nakatanggap si Esty ng abiso na kailangan na niyang umalis sa apartment. Nasa freezer pa niya ang mga parte ni Holger kaya kinailangan na niyang simulang tanggalin ito bago niya lisanin ang bahay. Isinali niya ang mga parte sa mga galon ng ice cream at sinimento niya ang mga ito. Wala siyang mahanap na galon kung saan magkakasya ang ulo kaya binuhusan niya ng semento ang mismong freezer habang nasa loob nito ang ulo ni Holger. Tumawag siya ng taxi at inilipat niya lahat ng galon pati ang freezer sa basement ng kanyang ice cream parlor. Nagpatulong pa siya sa pagbubuhat ng mga ito sa ilang mga lalaki na walang idea sa nangyayari. Ayon kay Esty, tahimik at payapa sa basement na maihahalin tulad sa isang sementeryo, kaya yun ang tamang lugar para sa dati niyang asawa. Sinabi rin niyang madalas siyang pumunta sa basement para kausapin si Holger. Noong taong 2010, nagkabalikan sina Esty at Manfred. Muling nakakita ng pag-asa si Esty na matupad ang kanyang pangarap na pamilya. Subalit umpisa pa lamang ay nilinaw ni Manfred na ayaw niyang magkaanak at ang nais niya ay isang open relationship. Lubos na nasaktan si Esty sa mga sinabi ni Manfred pero pumayag pa rin siyang magpatuloy sa kanilang relasyon. Sumailalim si Esty sa pagpaparitoke ng ilong at labi, facelift at iba pang mga operasyon para maging maganda sa paningin ni Manfred. Sa kabila nito ay panay pa rin ang pakikipagkilala ni Manfred sa iba pang babae. Isang gabi habang wala sa bahay si Manfred, napadpad si Esty sa isang dating platform kung saan may active account ang kanyang nobyo. Doon ay nakita niyang naghahanap si Manfred ng perfect woman na inilarawan niya bilang isang sporty na babae na may magandang figura. Kursunada rin niya ang babaeng mahilig sa skiing at cycling. Mga tipo ng babae na ang mga katangian ay kabaliktaran ng kay Esty. Hindi matanggap ni Esty ang patuloy na pagtingin at paghahanap ni Manfred ng iba pang babae kahit pa nasa open relationship sila. Sinikap niyang kalimutan ang tungkol dito sa pamamagitan ng pagiging busy. Bumisita din siya sa kanyang pamilya sa Barcelona para makalimot pero binabagabag pa rin siya nito. Dahil dito ay nagsimulang mamuo ang galit niya kay Manfred at tulad ni Holger, muling naisip ni Esty ang pagganti at pagtapos sa kanyang karelasyon. Pero sa pagkakataong ito ay pinaghandaan na niya ang kanyang mga gagawin. Kumuha siya ng training sa paggamit ng baril. Umattend din siya ng isang workshop para matuto ng tamang paghalo ng konkreto. Muli siyang bumili ng bagong chainsaw. Noong November 21, 2010, umuwi galing sa isang trip ang dalawa at naghapunan sa labas kung saan patuloy ang pagtingin-tingin at paghahanap ng ibang babae ni Manfred na siyang ikinagalit ng todo ni Esty. Matapos ang isa na namang pagtatalo, humiga na sa kama at natulog na si Manfred. Ayon kay Esty, sa kalagitnaan ng argumento ay tinalikuran at tinulugan siya ni Manfred. Humihilik pa daw ito na lubhang ikinapikon ni Esty. Naglatag si Esty ng plastic sa sahig ng silid para paghandaan ang gagawin niyang pagdispatcha sa kanyang nobyo.
Kinuha niya ang baril at kinalabit ito ng 4 na beses. Tumama ito sa likod ng ulo ni Manfred. Sa pagkakataong ito ay handang-handa na si Esty sa pagliligpit ng labi. Chinapchap niya ito sa maliliit na piraso tulad ng ginawa niya kay Holger at inilagay sa mga galon ng ice cream tapos ay pinuno niya ng konkreto. Nang tanungin ng kapitbahay ang tungkol sa ingay na likha ng chainsaw, sinabi niyang ang tunog ay galing sa bago niyang ice cream machine. Nang matuyo na ang mga konkreto, ay dinala niya na ang mga ito sa basement ng ice cream parlor kasama ang labi ni Holger. Panay ang paggamit niya ng air freshener sa shop para siguradong hindi umalingasaw ang amoy ng kanyang mga itinatago. Nagpatuloy siya sa kanyang normal na buhay, subalit hindi tulad ni Holger na walang naghahanap. Si Manfred ay malapit sa kanyang pamilya at maraming kaibigan. Nang makahalatang nawawala ang salesman, nagsimula na silang magtanong kay Esty sa kinaroroonan ng kanyang nobyo. Dahil dito ay nireport niya sa mga pulis ang pagkawala ni Manfred makalipas ang 4 na araw. Sinabi niya sa lahat na hindi na siya mahal ni Manfred kaya iniwan na siya nito. Sumunod na buwan ay muling nagkaroon ng nobyo si Esty. Ito ay ang 47 years old na si Roland R. na kaibigan din ni Manfred. Ayon kay Esty, si Roland ay malumanay na tao at kabaligtaran ng isang macho. Summer ng 2011, si Esty at Ronald ay masaya sa kanilang pagsasama. Sa pagkakataong ito ay mukhang natupad na ang pinakaaasam ni Esty, ang magkaroon ng isang pamilya. Siya at si Roland ay engaged na. Higit sa lahat, si Esty ay nagdadalang tao. Subalit tila hindi talaga pabor ang kapalaran kay Esty. Ang kanyang pangarap na malapit na niyang makamit ay biglang nawasak nang sumabog ang isang water pipe sa basement ng ice cream parlor. Kinailangang sirain ng city maintenance ang kandado ng basement para kumpunihin ang sirang tubo. Pero ang tumambad sa kanila ay higit pa sa kanilang inaasahan. Sa basement natagpuan nila ang isang baril at freezer na puno ng semento. Agad nila itong inireport sa mga otoridad. Doon ay natagpuan nila ang mga pira-pirasong labi ni Holger at ni Manfred. Pagdating ni Esty sa lugar, naramdaman niyang pinaghahanap na siya ng mga otoridad. Nakiusap siya sa isang kaibigan na kunin ang kanyang bankbook sa loob ng ice cream parlor. Nagkita sila sa kalapit na tulay kung saan umiiyak niyang pinasalamatan ang kaibigan. Sunod naman ay kailangan niyang kunin ang passport niya sa bahay. Swerte namang nakita niya ang isang kaibigang lalaki na pumayag na samahan siya sa bahay at kunin ang passport para sa kanya. Nang makarating sa bahay ay sinabihan siya ng kanyang kaibigan na lisanin na niya ang lugar gamit ang kotse kung sakaling hindi siya makabalik makalipas ang 15 minuto. Pero nakabalik naman agad ang kanyang kaibigan, dala ang passport ni Esty. Pumayag siyang bilhan si Esty ng prepaid SIM card, tapos ay ipinara niya ito ng taxi papuntang airport. Nang makarating sa airport, nag-iwan ng sulat si Esty sa driver para ihatid ito kay Roland na kasalukuyang nasa trabaho. Binayaran niya ang driver. Sa kanyang sulat nakalagay ang bago niyang contact number. Sa airport, nag-book si Esty ng flight papuntang Paris. Habang papunta sa terminal, nakatanggap siya ng tawag mula kay Roland na nagtatanong kung bakit siya pinapapunta nito sa airport. Sinabi ni Esty na may sakit ang kanyang ama kaya kailangan niyang lumipad papuntang Espanya. Hindi naniniwala si Roland kaya nanghingi ng tawad si Esty sa lahat ng mga kasamaan na kanyang nagawa. Matapos mag-usap, na-realize ni Esty na delikado ang lagay niya kung siya ay sasakay sa eroplano. Nag-aabang ang mga pulis sa gate ng terminal kaya siguradong maaaresto siya kung tutuloy pa siya sa kanyang flight. Nagtungo siya sa train station ngunit walang biyahe ng tren palabas ng bansa sa mga oras na yon. Sumakay siya sa taxi at nakiusap dito na ihatid siya papuntang Udine, isang bayan sa Italy na 5 oras ang layo sa Vienna, Austria. Sa radyo ng taxi, narinig nila ang balitang pinaghahanap na siya ng mga pulis. Inamin niya sa driver na siya ang babaeng pinaghahanap ng mga otoridad. Sinabi ng driver na hanggang sa bayan ng Cavasso lamang niya maihahatid si Esty. Gayunpaman ay napapayag pa rin niya ang driver na ihatid siya sa isang hotel at makapag-book ng kwarto sa pangalan ng driver.
Marami ang naniniwalang ang convincing power ni ST ay dahil sa kanyang magandang mukha. Kinabukasan, isang guest ng hotel ang nakumbinsi niya na ihatid siya papuntang Udine. Sa tingin niya ay madaling magtago sa lugar na yon. Nang marating ang Udine, nagtungo siya agad sa parlor para magpakulay ng buhok nang sa gayon ay hindi siya madaling mamukhaan. Doon ay nakilala niya ang isang street performer na si Ivan. Napapayag niya si Ivan na tumuloy muna siya sa kanyang bahay. Nag-imbento ng kwento si ST na tinakasan niya ang mapang-abuso niyang boyfriend. Subalit paglipas ng mga araw ay tumindi ang hinala ni Ivan nang mapansin niya ang pagiging obsessed ni ST sa kaso na tinatawag na Ice Lady sa Austria. Pagsapit ng umaga ng June 10, 2011, tinawagan ni Ivan ang mga pulis. Pinuntahan ng mga otoridad ang kanyang bahay at doon ay inaresto nila si ST. Napansin ni ST na dinudugo na siya at ayaw niyang may mangyaring masama sa bata kaya agad siyang umamin sa mga krimen na kanyang nagawa. Isinugod siya ng mga pulis sa ospital para makasiguradong ligtas ang dinadala niya. Nang umayos na ang lagay ni ST ay hinand over na siya sa mga otoridad ng Vienna para ikulong. Habang nakakulong at naghihintay ng petsa ng paglilitis, isinilang ni ST ang kanyang anak na lalaki noong January 2012. Pinangalanan niyang Roland ang anak, sunod sa pangalan ng kanyang ama. Ikinasal sina Roland at ST. Marami ang nagtataka kung bakit ginusto pa rin ni Roland na pakasalan si ST. Para kay Roland, si ST ang pinakakahangahangang babae sa mundo at hihintayin niya ito hanggang makalaya na siya sa pagkakabilanggo. Ayon naman kay ST, mahal na mahal niya si Roland at di niya kailanman magagawang patayin ito. Kung nakilala lang daw niya si Roland na mas maaga ay hindi na sana siya naging killer. Tinangka ni Roland na mapunta sa kanya ang custody ng anak subalit hindi siya nagtagumpay. Ang bata ay napunta sa pangangalaga ng mga magulang ni ST sa Barcelona. Noong November 2012, umamin si ST sa korte at isinalaysay niya ang buong detalye ng mga pangyayari. Para sa kanya, si Holger ay isang bayolente, tamad at bully. Inilarawan naman niya ang kanyang relasyon kay Manfred na parang isang bilangguan. Nanghingi siya ng tawad sa kanyang mga nagawa kina Holger at Manfred. Si ST ay na-diagnose na may serious mental and psychological abnormalities, gayunpaman, nasa tamang pag-iisip pa rin siya para harapin ang paglilitis sa kanya, ayon sa mga psychologist. Ayon sa court psychologist na si Adelaide Kastner, malaki ang posibilidad na muling pumatay si ST kung siya ay palalayain. Noong November 23, 2012, si Estibaliz Carranza ay sinintensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo sa isang mental institution. Noong 2014, inilipat siya sa isang mental asylum ng mga lalaki. Doon na isinulat niya ang kanyang memoir. Ang lahat ng kinita ng kanyang aklat ay mapupunta sa kanyang anak. May mga sabi-sabi na lubhang mapanganib si ST kaya siya inilipat sa asylum ng mga lalaki, pero hindi ito totoo. Ang naturang asylum ay isang modern institution kung saan mas malayang nakakakilos ang mga inmates habang nasa pangangalaga ng mga eksperto. Nauna lamang si ST na i-transfer pero may paparating pang mga babaeng inmates sa asylum. Noong taong 2015, tuluyan ang naghiwalay sina ST at Roland dahil sa issue na may kinalaman sa custody ng bata. Hindi na rin katakataka na nauwi ang kanilang kasal sa divorce dahil mukhang wala ng posibilidad na makalaya pa si ST.